young Rodrigo Roa Duterte. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang interim release o pansamantalang paglaya habang dinidinig ang kinakaharap niyang kaso sa International Criminal Court. Ayon sa defense team, may ICC member country ng pumayag na tanggapin si Duterte. Nakatutok si Salima Refran. 3 buwan matapos makulong sa The Hague, Netherlands, hinihingi ngayon ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ang kanyang interim release o pansamantalang paglaya. Ayon sa kanyang defense team, may isang ICC member country ng pumayag na tumanggap kay Duterte para doon pansamantalang lumaya na susunod sa mga itatakdang kondisyon. Redacted o itinago ang pangalan ng bansa sa dokumentong ibinigay ng ICC sa media at pinost sa kanilang website. Iginiit din ng defense team na hindi flight risk ang dating Pangulo at hindi na kailangang nasa kustudiya siya ng ICC para masigurong haharap siya sa korte. Dagdag nila, hindi patuloy nagagawa si Duterte ng krimen. Hindi lalahok sa anumang public engagement o hahawak ng pwesto o makikipag-ugnayan sa ibang tao maliban sa kanyang pamilya. Binanggit din nilang may humanitarian ground para pagbigyan si Duterte na 80 anyos na. Isinaan ang mga ito pero tinakpan din o niredact sa dokumento. Sa ilalim ng Rome Statute ng ICC, merong mga kalakaran na isang nasasakdal ay maaaring bigyan ng pansamantalang paglaya kung hindi naman siya flight risk, ibig sabihin hindi naman siya tatakas. Dadaan sa proseso ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Hihingan ng komento ang prosekusyon ang mga pamilya ng mga biktima at maging ang ICC member state na pumayag umano na kupkupin si Duterte bago magdesisyon ang pre-trial chamber 1. Sinabi rin ng defense team na nagpahayag ng hindi pagtutol ang prosekusyon sa pansamantalang paglaya ni Duterte sa hindi binanggit na bansa. Sa tugon ng Office of the ICC Prosecutor sa GMA Integrated News, sinabi nitong maghahain sila ng sagot sa pre-trial chamber 1 sa hiling ni Duterte para sa interim release. Public version daw ang kanilang ihahain para malinaw na maihayag ang posisyon ng prosekusyon. Sa precedent, yung dati ng mga kaso, ang pinapakawalan or ang pino-conditional release ng ICC, yung ang kaso nila, yung parang obstruction of justice, parang ganon. Hindi pero po kung ang kaso yung niya ay crimes murder against humanity. or crimes against humanity, walang umubra pa. Kasi ang bigat ng kaso. Magkahalong galit at pangamba yung nararamdaman po ng mga pamilya. Talagang hindi kami makakapayag na mapagbigyan ng interim release na apila ng kampo ni Duterte. Sabi naman ng ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, may ibang dapat isaalang-alang bago pagbigyan ang interim release. Yung epekto sa mga witnesses, kung baka mamaya matatakot yung mga witnesses, no? Kung siya ay marirelease. Sa impormasyong nakalap ng GMA Integrated News Research, hindi bababa sa 6 na akusado ang nabigyan ng ICC ng interim release. Para sa Malacanang, nasa ICC na kung pagbibigyan ng hiling ni Duterte. Pero pansin nila sa mga pinangako ng kanyang kampo. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the council admitted that the former president, had committed such crimes. Just a question. Sana lang po ay mapaniwala nila yung mga ICC judges. May mga pangako sila sa kanilang sa petisyon ay masabing nagbibiro lang sila. Katulad na nangyari sa pangako sa jet ski. Rodrigo. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.